Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV. 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Alas 12:09. Hali sa BBS News Center Naga. Uyan ang mga nagbabago. Presko. Mga baretang sigurado. Ini ang BBS Primetime News. Mga dugang uyan headlines kan mga bareta sa lado nasyonal. Presidente Marcos Jr. biyaheng Cebu Ngunyanal daw para sa duwang aktibidad. Mga pulis na nagbantay asin nalugadan sa mapagtiripon kasudma, inumaw kan pamayukan PNP. Iba pang pamayukan mga bareta sa lado nasyonal, mayong Pilipinong dapat isuko sa ibang nasyon na mayong pag-imbestigar muna sa Korte kan Pilipinas, sabi ni Cayetano. DICT Undersecretary Julius Gorospe nagdimiter na sa iyang pwesto. Sa iba pang pamayukan mga bareta, Senator Bato de la Rosa hinali na bilang miyembro kan haros gabos na komite duman sa Senado. Anom hasta 14 bagyo malaog sa nasyon, La Niña maluya ngunya na tig-init. Sa lado lokal, taguanin mga armas na diskubre sa sarong barangay dyan sa Balatan, Camarines Sur sa tabang kandating CTG. Sa luwas kan Pilipinas, Indian President Modi pinuna na ang duwang aldaw na pagbisita sa Israel. At yan ang detalyes. Yan sa detalyes na kita kan mga bareta, inutunta sa lado nasyonal. Cebuan destinasyon ngunya na aldaw ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. para sa duwang magkasunod na presidential activities. Enot sa itinerary kan na Hepe Ekutibo ang gigibuhon na pagbisita duman sa Pag-abot Processing Center sa Sitio Kawayanan, Barangay Tayod, Liloan, Cebu. Ang Pag-abot Processing Center sa ining pasilidad kan gobyerno na ipigtugdok na masimbag sa pangaipo kan mga nagitiyo sa vulnerable na mga kababayan niyato. Nagkapira sa mga itinaong serbisyo kan sinabi ng Processing Center, iyo ang medical, burial, transportation, food assistance, asinman, iba pang ayuda pang emerhensya. Alidigdi, madiresuman ang presidente sa inaugurasyon kan Visayas Disaster Resource Center na yaon sa Barangay Tingob, Mandawi City na sa ining Disaster Response Hub na pigapadalagan kan DSWD. Mientras tanto, pigsaluduhan ni PNP Chief Police General Jose Nartates Jr. ang gabos na mga nag-atindir. Nakisumaro siring man ang mga nag-asigurar kan seguridad para sa matuninong na pagkondusir kan trillion peso march. Siring man, kan iba pang mga aktibidades kasabay kan ika-40 anibersaryo kan sa People Power Revolution kasudma. Sigon sa pamayukan na PNP, pangkagabsa na naging matuninong ang pagtiripon, mantinidong pusog ang security climate sa bilog na nasyon, asin mayong na record na dakulang insidente sa mga mayor na lugar kan protesta. Maski nga ni may sarong insidente kan mga pasaway na nagpo-protesta na nagresulta sa pagkakalugad kan 7 pulis. Dahil man ini nakaapektar sa kabilugan ng seguridad kan safety measures sa pagtiripon. Dahil hindi nagpaabotin pasasalamat si Nartates sa mga organizers siring man sa mga nagpartisipar ni huli sa naging maray asin disiplinado ang saindang pagtiripon. Iguan na kitang 14 minutos makalisan na alas 12, labiugtan mga bareta niyato sa lado lokal. LGU Naga, igwang paninimbagan sa pagbagsakan lead wall na ikinalugad kan 4 na estudyante kasudma. Detalyes kan bareta, Boyet Paderes. Siguro kan LGU Naga na igwang maninimbag sa insidente kan pagbagsak kan lead wall na resulta sa pagkalugad kan 4 na estudyante sa pagrumdum kan sa People Power Revolution. Sigon sa report,
nakaluwas na sa ospital ang mga biktima pagkatapos na magsapo ning minor injuries. Alagad palago sindag binabantayan asin tatawan ning kinakaipuang follow-up check-up. Sinabi man kan City Events Protocol and Public Information Office na pag-iimbestigahan na ang sinambit ng pangyayari asin sa irarom naman sa investigasyon ng PNP para maraman kung igwang naging kapabayaan o illegal na pakikialam sa set-up kan stage. Tinauan doon kal LGU Naga na dahil sila o dahil nila papalampason ang insidente asin papanimbagon ang sistema na mapatunayang responsable urog na kung igwang pagbaylar sa safety standard. Para sa BBS News, Boyd Padera. BBS Basta Bareta, sigurado. Bultantan mga barata sa lado nasyonal, mas pinahidali na ang pagkuha civil registry documents arogan birth certificate matapos ilansar kan Philippine Statistics Authority o PSA an e-certificate service sa paikan na psahelpline.ph. Fully digital na ang proseso paghali sa aplikasyon, identity verification hasta sa pag-issue kan dokumento. Sakop kan serbisyo ang birth, marriage as in death certificates, siring man ang Senomar as in Senodeath na may kaparehas na legal na bisa sa pisikal na kopya. Sigon kay PSA Deputy National Statistician Minerva Escuebas, may AI-assisted validation. Siring man, tamper detection ang sistema para malikayan ang panluloko. Sinabi ni National Statistician Claire Dennis Mapa na makakatabang ang digital records sa mas marikas na transaksyon kan mga namamanuaan sa mga bangko, ahensya de gobyerno asin pribadong kumpanya. Dagos-dagos kita ka na mga bareta sa lado nasyonal apama na giraray. Aminado si Vice Presidente Sara Duterte na hasta sa ngunyan dahil pa man makapagdesisyon an sa iyang napupusuan na maging running mate para sa iyang presidential bid sa 2028 national elections. Sa sarong entrevista duman sa Iligan City, nagsayuma mo na ang Vice Presidente na pagurulayan ang issue asin dahil man nagtaonin iba pang detalye dapit digdi tangarig proteheran subuot ang sa iyang potensyal na makakatandem sa eleksyon sa posibleng political attacks. Pinahayagan Vice Presidente na sa ngunyan, may upang anuman na partido o grupong politikal na nakikipag-koordinar sa iya tangarig makipag-alyansa para sa eleksyon. Nagsayuma man ining magsimbag sa iba pang kahaputan dapit sa mga espesipikong tandem na pwedeng magdalagan sa eleksyon asin pigsabi na sakana sa naninda pag-urulayan. Nainot nang nag-anunsyar ang Vice Presidente kan intensyon na magdalagan sa pagka-presidente sa maabot na taon 2028. Mientras tanto, good luck. Ini ang naging halipot na mensahe ni Vice Presidente Sara Duterte katakod ka naging paghirilingan ninda Presidente Ferdinand Marcos Jr. asin dating Vice Presidente Lene Robredo igdi sa syudad ni Naga asin duman sa Palasyo Malacañang dahil palang nahaloy. Nainot kay ni nagduman si Presidente Marcos sa o nagdigdi sa Naga City kan weekend asin pigbisita si Robredo nangonyan iyo ang alkalde kan Naga dahil palang nahaloy man o kan sarong aldaw. Nagbisita man si Robredo duman sa Palasyo Malacañang. Nahagadan man si Vice Presidente Sara Duterte ng reaksyon dapit digdi na pigsimbag niya ining good luck kan mahapot man kung ano ang sa iyang reaksyon matapos nasabihon man sa iya ang good luck ni Presidente Marcos kan magdeklara kan sa iyang intensyon na magkandidato sa 2028 presidential elections. Sinabi kan Presidente na back at them, back at you. Back at them, good luck. Iyan man ang pahayag kan Vice Presidente. Sa iba pang mga dugang na barata sa lado nasyonal, sinabi ni Senate Minority Leader Alan Cayetano na dapat asiguraron kan gobyerno na mayong Pilipinong naatubang sa international arrest warrant ang ipapadara sa ibang nasyon na dahimo na tinatawanin pagkakataon na maghagad nin tabang sa lokal na korte digdi sa Pilipinas sa sayang pag-co-sponsor kan Senate Resolution number 307 na pigsunad kan Minority Bloc kan Pebrero 25. Hinawandoon ni Cayetano na ang resolusyon sa ining constitutional safeguard na nakabase sa
1987 Konstitusyon. Sigon kay Cayetano, ang SRNT 07 para sa gabos na Pilipino asin dai nakasentro sa maski anuman na personalidad o sa mga kasong presenteng nagdadanay. Tinawan doon man na importante ang partisipasyon kan korte orog na sa mga kasong may international arrest warrants, sabi pa ni Cayetano. Dagos-dagos kita ka na mga bareta sa lado nasyonal. Nagdimitir na sa pwesto si DICT Undersecretary for Cybersecurity Julius Gorospe. Mayo pang sarumbulan matapos na ini magtukaw sa iyang pwesto. Sigon sa report, magiging epektibo ang resignation ni Gorospe sa maabot na Marso 15 matapos na magsumpa ini kanagtalikod na Pebrero 2. Nakaatang subuot kuta na sa iya ang pamamayo sa National Security Initiatives, kabali na ang pagpakusog ka National Security Plan as in digital bayanihan. Alagad, sigun man sa informasyon, dahil subuot siya pinatukaw ninda DICT Secretary Henry Aguda as in Undersecretary Faye D. Sagon sa mga cybersecurity meeting katakudman kan 2026 ASEAN Summit. May naglalataw man subuot na report na planchado na ang term of reference para sa ASEAN Cybersecurity na pabor subuot sa Makati-based firm na Trends and Technologies. Miras nato sa ngunyan, mayo pang opisyal na pahayag ang DICT sa biglaan na paghilig sa pwesto ni Gorospe. 22 minutos, makalisan alas 12 sa iba pang dugang na bareta. Sa lado nasyonal, mayong obligasyon si Presidente Ferdinand Marcos Jr. asin ang administrasyon na makipag-koordinar o magsurat sa International Criminal Court matapos maunambitan ni Attorney Nicholas Kaufman ang pangaran kaini sa hearing kan confirmation of charges kan sa iyang kliyenteng si dating Presidente Rodrigo Duterte. Sigon Kipalas Press Officer Attorney Castro, mayong kaipuhan ay paliwanag sa ICC, ninuli tadai kaibahan ang Marcos administration sa kasong inaatubang kan dating presidente. Tinawandoon ni Castro na personal na kaso ini ni Duterte asin mga Pilipino ang nag-akusar sa iya kan subot kadakla na ginadan ninuli sa iyang war on drugs. Mayo man na papel ang administrasyon sa crimes against humanity na inaatubang ni Duterte duman sa ICC. May giramduman na naunambitan ni Attorney Kaufman ang pangaran ni Marcos Jr. sa confirmation of charges hearing kan sa iyang kliyente na dai subuot pig-utob ang promesa na dai makikipagtabangan sa ICC para i-neutralize ini asin an sa iyang legacy. Miras Santo Padagos man na pigapagirumdum kan Department of Foreign Affairs ang Philippine passport na likaya na maglaag nin bako man na otorisadong stamps o markings sa indang Philippine e-passports. Sigon sa DFA, magiging imbalido ang e-passport kung natamper ini. Nagpatanid man ang ahensya na ini may katapat na padusa sa lindong kanlay kan Pilipinas. Nagpagirom dom ang DFA na ang paglaagan stamp sa e-passport dapat na itinatao sa mga otorisadong opisyal. Ini ninulita ang Philippine e-passport pag-asa diri ni kan gobyerno kan Pilipinas. Sa iba pang mga bareta, hinali na sa haros gabos na komite sa Senado si Senador Ronald Bato de la Rosa ninuli sa halabang panahon na dai ini naglalaog sa sayang trabaho. Sigon kay Senate President Tito Soto, mailihir na nin karibay sa gabos asin iba pang komite na miyembro si de la Rosa. Paliwanag kan Senador, pigsusunod sa naninda ang Rule 11 Section 23 kan Senado kung sain kun haloy nang dai naglalaog ang sarong lehislador o 5 beses nang dai mag-atendir sa committee hearings na mayong paliwanag pwede ining matanggal sa committee membership. Kung dai man naggigibo nin meeting o hearing ang sarong komite, pwede daang mantinidong miyembro pagiraray si De La Rosa kabali sa mga komite na pighali asin pigribayan si De La Rosa ngunya na bulan ang Blue Ribbon Committee asin man Ethics and Privileges. Nagiramduman na po ka Nobyembre dahil na nagpasilag pa asin naglaog sa Kamara Alta si Senador Bato de la Rosa matapos mabareta na igwa ining arrest warrant gikan sa International Criminal Court. Igwa na kitang 20
5 minutos na makalisan. Alas 12 minuto, dagos-dagos kita kan mga barata sa lado nasyonal. Inasigurar kan economic team kan administrasyon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na dagos-dagos ang pagkikipag-ulay kan Pilipinas sa Estados Unidos matapos i-anunsyar ang kadagdagan na 15% taripa sa mga imported goods. Sigon ki Attorney Claire Castro, importanteng trading partner ka nasyon ang Amerika kaya padagos ang koordinasyon mantang pigbabantayan ang posibleng epekto kaini sa negosyo siring man sa investments. Mawat kan gobyerno na mantinidong mapusog asin maray ang relasyon kan duwang nasyon. Pigtugutan na kan ICC ang kagada ni dating Presidente Rodrigo Duterte na day mag-atindir sa detention hearing kaini sa Pebrero 27. Sapat na pahinang ruling na pinaluwas kan ICC Pre-Trial Chamber 1 na sa indang inaprobaran ang kagadan kan 80 anyos na si Duterte na i-waive ang sa iyang diretsyo na mag-atindir sa taon na hearing kan sa iyang pagkakakulong. Pigpako ini sa Pebrero 27 alas 2 nin hapon sa The Hague o anhuring aldaw kan confirmation of charges hearing kan ICC. Dinagdag pa na mayo man sa legal na nasasakupan na importante ang presensya kan dating presidente. Warang barata na kita sa lado nasyonal. Bigala uman na maabot sa anom hasta 14 bagyo ang malaog sa Philippine Area of Responsibility poon Marso hasta Agosto. Kasabay ini kan piglalauman na pagluya kan La Nina. Ngunya na nagdadangadang na antig init. Sigon sa State Weather Bureau, presenti pang namamatean ang epekto kan La Nina alagad padagos na sa nasyon sa ENSO neutral conditions. Sa nangyaring 193rd Climate Forum, pinaliwanag kan State Weather Bureau Climate Monitoring and Prediction Section Chief Dr. Joseph Vasconcillo na mantinido pa man giraray ang La Nina sa Tropical Pacific. Ang ENSO neutral ini ang nag-aaram sa sitwasyon kung sain mayong nagdadanay na La Nina o kaya man El Nino antes na dagos lang maging normal. Ang pag-uran dara kan southwest monsoon o habagat pag-abot kan Hunyo, makakamati muna ang dakulang parte ka nasyon nin mas dakol na dry days o mga tig-alang. Pagkakarkulo na malangkaw ang temperatura sa nasyon, patanad ganahin siya posibleng magpakulan init sa Metro Manila nin hasta sa 37.5 degrees Celsius bulan kan Abril. Mantang pwede man ining mag-abot sa 39.9 degrees Celsius sa Northern Luzon. Pingin kaminar ka na ahensya ang publiko na padagos na mag-antabay sa saindang mga advisories mantang nagbabago ang kamugtakan kan panahon. Barata na kitang unyan sa lado lokal na diskubre kan mga tropa ka 9th Infantry Sandigan Battalion Philippine Army ang sarong tago na sarayan kan armas asin mga subversibong dokumento sa barangay Kabanbanan, Balatan, Camarines Sur mantang nagkukondusir kan combat operation sa lugar. Sigon sa report, ginibo ang operasyon sa pagpagtabangan kan 9 SAB asin kan Philippine National Police. Na-recover sa lugar ang sarong M16 rifle, sarong kalibreng 45 pistola, sarong kalibre 38 pistola, sarong steel magazine para sa kalibre 45, 17 bala kan kalibre 45, sarong mana digital duplicator asin manaylain na klaseng dokumento na ipigkokonektar sa mga natatadang miyembro kan Communist Terrorist Group o ang CTG. Base sa informasyon na ako akan militar, ang lokasyon kan sarayan na itukdo subuot kan sarong dating miyembro kan CTG, ipigkokonektar ang mga na-recover na kagamitan sa mga elementong kabali sa Platoon 1, KLG2, SRC1, asin ang BRPC na subuot naghihiro sa sinambit ng lugar. Padagos ang ginigibong investigasyon katakod man kan pagkakadiscover kan mga armas asin man mga subversibong dokumento. Barata na kitang ngunyan sa luwas kan sa tuyang nasyon. Nasa Israel ngunyan si Indian Prime Minister Narendra Modi para sa iyang duwang aldaw na pagbisita. Inihan sa iyang enot na pagbisita sa Israel, poon kan magpoon man ang gera sa Gaza. Nakamiting ni Modi sinda Prime Minister Benjamin Netanyahu asin President Isaac Herzog kung sa piga-aprobaran pa ninda ang relasyon kan duwang nasyon. Nagirumduman kan taon 2017, naging enot na Indian Prime Minister si Modi
na nagbisita sa Israel. Kabali ang India na nagkondenar sa ginibong pag-atake kan Hamas sa Israel na nagtalikod na Oktubre 7. Tarupang barata sa luwas ka nasyon, epekso na dakan Martes kan Prime Minister kan Senegal, ang sarong propesong lay na madoble sa padusa kontra sa same-sex relations na pwedeng magresulta nin hasta 10 taon na pagkakapreso. Sigon ki Osman Sonko, ang si Isayman na mapatunayan na naggibo kan act against nature, papatawan nin 5 hasta 10 taon na pagkakapreso, paghali sa presenteng padusang saro hasta 5 taon sana. Naipasar na sa National Assembly of Senegal ang propeso matapos ining aprobaran kan gabinete ka nagtalikod na semana. Tinutulod ini kasunod ka nagkapirang pag-arestar sa mga tawong inakusaran kan pagbalgar sa nagdadanay na ley kontra sa LGBTQ. Sigon sa pulisya, kabali sa mga naarestar ngunya na bulan na nagkapirang kalalakihan, kabali ang duwang lokal na personalidad asinman sarong midbid na journalist. Mirasan na report na ang kasong same-sex relations na sarong report na pigkokonektar sa suway na kaso kan pang-aabuso sa mga menor de edad. Ayan mga tugang, ang tiniripo na bareta sa BBS News Center. Nakaibahan ta sa pagpaabot ng bareta sa lado lokal, Boyet Paderes, sa lado technical, Pastor Serge Marmol, asin si Ariel Camarote. Ako po si Daryl Banyas, basta bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. This is BBS Bico Broadcasting Systems Incorporated, DWLV 91.9 MHz, your news and music stations. BBS Basta Bareta, sigurado. Oras mga tugang, iguana po kitang 34 minutos, makalis na po ang alas 12. Сегодня в нашем клубе будут танцы до утра. Сегодня все здесь будут, все придут сюда. Я накрасила ногти, подвела глаза. Я красива, как никогда. Я приду пораньше, стану в уголке. Bueno, maray na ito mga tugang, aldaw nin Huwebes. Iribahan po kita sa alauna, hindi sa programang Pairan-hiran ang sa indong amigo Yetbo, Boyet Paleres po, sa lado technical si Pastor Serge Marmol at Ayi Camarote. Welcome po sa Merkulis. Huwebes. Huwebes na edisyon kan Pairan-hiran sala. Antes kita magpadagos sa partner, pabutan taning condolence, ano? Ang programa pong ini sumaro sa pagkagadaan kan sa muyang amigo, number 1 na para antabay kan BBS DWLB or sa programang Pairan-hiran sana si Sir na Luis R. Sanusi Jr. Sumakabilang buhay na po siya base po sa pahayag ni Sir Lauro Rivera San Jose. Condolence po sa pamilya San Jose na nagmumundo niyan huli sa pagkagadaan kan sa ilang paryente na si Sir Luis San Jose Jr. Oo, si Sir Luis Sanusi Jr. Sige, ang bike baga ka ini minsan garo nakakaibahan man ini Idol Benji Rivera sa pagkuyan, pag puro bike. Oh. Mahilig siya magbisikleta. Parantabay ta po ini, parantabay ni kan BBS mga tugang po amay. Magapo niya nakaantabay digdi sa BBS. Ano ang naging may kamatian man si Sir mati si ni Sir Luis. Luis Tabi, Sir Lauro, bigla po baga ang pangyayari. Confine siya sa ospital kaya ayun yan. Maray daw to kay Ninang Doña Merle de la Vega, kan Ocampo Camarinesor. Nagdadalan siya ngunyan, asin man si Madam Marilyn Asignado Nunez. Ang Nunez partner ko yan.
may kaklase ako mga Nunez, akan ako elementary. Si Kuya Domingo Nunez, Arnulfo Nunez, mga taga Kuya, mga taga Bukid, bakong Bukid ako. Duman sa Kuya, mga taga sa may part na Bukid na, bakong taga Bukid. Sinabi mong sa terminotang taga Bukid, itong Garunali. dahil nakakahiling ning dahil pa nakadaw. Dahil pa nakahiling train. Dahil pa inaabot dahil nga inaabot nin Bagting ang lugar. Gusto sabihin sa may bukid na part an sa indang barangay. Ano ta sa tuya? Iliulo partner, pag yaon ka naman sa taas man, pag ikaman ang yaon sa bukid, tumanaw ka man igdi sa naga. Magayon. Party man kang bukid. Yaon lang sa ibaba. No, pero party kang pamitisan kang bukid. Sinda yaon sa Abaga or sa Habayan kan bukid. Yan, mga taga sain po ang Nunez, Ma'am Marilyn Asignado. Mga Bicolano ini partner ang mga Nunez, mga Bicol ba ini ang mga Nunez taratao nga sinda mga may pagkabatanggin pero may pagkasabot sa Bicol. Kimading-ning Mirania, maray na udo sa iyo madiko, salamat kan pero pong pagantabay digdi sa BBS FM. Anoan ko yan mo dyan, na baro-baro mo dyan, tabi, partner? Ay, kasubago partner, ma-interview ko ako kay Ma'am Pinky, kana DCIT. DICT. DICT. Kaya lang mayo si Ma'am Pinky, nasa, magkaroon may pigas si kaso, nag-explicar man itong sa iyang alalay duman, mala ka ito partner, sagkod lang matapos mayo kung naintindihan. Kaya English. Dapat kaya. Ikaw ilalive ko kuta ko sa bago kaya lang habo niya si Ma'am Pinky lang dahil tayo gastado ang gasolina mo. Apod-apod ka lang yan sa cellphone. Kuyan ititape ko ta niya. Ang talaga tuyo ko duman sa Kamaligan si bagong station commander ang nag-rebay kiko yan. Kaya Sir na Police Major Rick Rinales. Kaya lang kasubago. Yaw na sa inyo, Sir. Nasa Goa. Rinales. Goa na siya. Yaw na duman sa Banawaan kan na Goa. Natural man yan sa members campaign pinaman ako yan palain-lain na destinasyon ang lugar. Ang barita ko kaya sabi ni Bus Jonel, taga nabuwa man pala ining ining nagribay. Siyempre taga nabuwa man kita, maurulay-ulay ko ta kami sa kuyan sa paagikan Rinconada. Kaya lang mayo na naghali pero mapasil dyan sa Police Provincial Office. Kaya kuyan dahil tayo nabutan si na Ma'am kasubago. Jane Altesa, ma-retire naman si Ma'am. Madali naman mag-retiro si Ma'am Jane Altesa. Sabi ni Sir Lauro, sa Colon, Sir yan po. Colon, Magkaiba na nasinda ni Boss Oka. Ayo. Dumana ito magkukurulitan. Dahil po tayo si Boss Oka, nagdi-deliver inikan sa mga paninda dyan ki Sir Lauro sa kay Sir Luis. Iyo. Baga tabi Sir Lauro? Samod. Bagoong, kuyog. Yan, sigid. Yan sa mga business ni Boss Oka. Na pig-deliver sa to yung mga amigo. Dahil lang ko nakakanamit ko ng bago nga di buso ka masiram na pupuga-pugaan mo ning limon. Ay dakol man bago pwede nang ako yan, pwede igamusga mo sa sa bahaw. Merkado publiko, kadakol dyan bagong isda pa duman sa tindahan kang mga tuyo. Di ba may kabistado ka duman? Itong ma-park ka duman sa may opisina ni Sir sa luwas ka ng opisina ni Sir Mon Florendo. Igo dyan yung mga tinda nakabuti. Masiram nga niya yan, Sabi, anong na baro-baro mo dyan? Parang kung na aldaw na Webes. Sa maparaan tabay ta po, maray na. Garo, pagmati ko, Pastor Serge, ngunya na Webes pa sa nagaro. Birnis ng pagmati ko. Webes pa lang ngunyan. Webes pa lang. Dali na naman ang Sabado, Pastor. Ang pagmati ko. Garo, na naman kita nga abuton. Birnis ng pagmati ko, ngunya na pizza 20 sa mga tugang. So, duwang aldaw na lang. Matapos na po ang bulan na Pebrero. Hanggang 28 lang kita. January.
ay December, January, February, 7. O yan. Ang mga tulong activity ta bulan na. partner, activity ta sa March 1 and pagpuon kind of fire prevention month. So diyan ka sa opisina Bureau of Fire. Bureau of Fire sa Naga City. Yan. Yaon na duman sa may inut-inutan ni Boss Blacky an ko yan. Ayaw na duman. Ayaw. Bago yaon na duman. Ayaw na dyan sa may, kuyan. Sa may City Hall. Mayo na dyan sa may city. Yaon na duman sa bagong opisina, building kang Bureau of Fire Protection, duwang iskalon, magayon. Pinakadakula na yan. Halangkaw ang kuyan, halangkaw an. Arog na kayan pa, naagyan mo itong sa Lupi Fire Iyo, Station iyo, kung iyo. naagyan mo, halangkaw ang sirong. Iyo. Kasi ang mga truck mo niyan, ang mga fire trucks mo niyan, darakula na dakula ang laog na kargang tubig kayan. Kaya halarom na ay halangkaw na ang mga sirong kang piga sa sarayang kang kuyan. Kansay ng mga fire trucks. Yan. Pero gabos mambagada sabi mga tuga nga maglikay sa kasulota. Bilog na taon. Dapat na magligay kita sa kasulota. Bilog Di na baling taon. mabagyo. Bara sa alam, pwede pa alangon. Pero pag kalayo na ang nag-atake, kalamang lalaabuton partner. Maski pa alangon, mayo na. Intero ng kinakaning kalayo. June 2011 na partner, istoryenta ka mo, ang 59 anyos na lalaking si James Richard Veron, nagpasiring siya luman sa RBC Bank sa North Carolina. Dahil siya nagduman partner para magpayaman o magaman magdulag dara bit-bit cash kwarta taining si James Richard Veron matapos na siya matanggal sa trabaho for 17 years nagtatrabaho ini sa sarong soft drink company as a delivery driver kan matanggal siya na ang sa iyang health insurance partner naputol. Naputol man. Ayun, siyempre. Kuya naputol naman kaya pero ang kaipuan niya talaga daily weekly check up. Kaya nag-isip inining paagi si George and nagsaro sa naisip niya para maibalik ang pag-check up niya sa iyang ginhawa. Nagpasiring siya duman sa bangko. Naggibo siya ng surat, itinaon niya ini sa teller. Naghahagad siya partner ng $1. $1 lang. Yeah. Ang sabi niya sa surat, igwa nga ako igling baril. Tawan mo nga ako ng $1. Ay, nagkalas ko niyan itong teller. $1 na ipapaagi pa sa hold up dahil lang baga naghagad. Pagkatapos na may tao sa iyang $1 partner, tuminukaw siya duman sa lobby. Sa kudang nag-apod ng pulis ang mga taga-bangko, dinakop siya partner. Dinakop. As in, ikinulong. Duman partner sa lokal kulungan na itong kagustuhan, natupad ang kagustuhan ni George na magkaigwa ning medical check-up. Tinitikapan pala ang mga priso doon. Aral daw. Binibigit tatawan sila ning check-up. Hangos kaya hararom. May mga stethoscope dyan. Kaya dagos-dagos ang check-up sa iyang ginhawa. Pagkatapos na makulong huli sa panghagad ng $1 sa sarong bangko. Malupit ang mga paagi para sa na madagos ang sa iyang medical check-up. Paras kayo itong gusto mapreso. Dito makasubay sana sa bungangirang agum. Kaya lang, ang hatol sa iya, House arrest. Dumakalagay sa arong nindo, ay, grabing, kuyan. Kastigo, pas lalo sa pig para tabuga ka sa bungangirang agum. Ika ngayon, pagsusulit ka ngayon, lagsupog mo na ngayon. Masupog ka sa mga kapipinsanan ko. Sa mga kapipinsanan mo, teka, hold upper.
Ay, di man makatarab si Lakit na daog siya sa busis kan sa iyang babae. Ano? O ini man ako medyo malupit man ini partner ining duman kay ba sa ibang nasyon. Igwa duman itong mga gurang na itong mga hompo nga kung mga busy ang mga aki itong mga magurang nila lulo idinideposito nila idawalat nila dyan sa runga inapod na bahay ampunan tangaling duman nagbabayad lang sila o yan nga sa kuyang ina mayo nga mabantay dyan mo nga nga o yan nga ang bayad ko para sa runga bulan ano pero duman sa sarunga lugar tulong babae partner mga kuya ni mga tatrabaho duman sa bahay ampunan kan mga gurang angat nila ang mga gurang na mag-iwal-iwal mag-iriwal ano ang mga empleyado ang mga pasyente may demensya anong gusto sabihin kan demensya Itong garo naglingaw-lingaw. Lingaw-lingaw na. Garo ito mga sagurang na ko yan ilang. Hinikayat kan mga empleyada ang mga pasyenteng may demensya na mag-away-away habang kinukunan nila ito ng video gamit ang sa ilang telepono. Higit sa 17 taong gulang ng mga pasyente may mga problema sa memorya ginagawa nilang imposibleng may pagtanggol nila ang kanilang sarili. Sa isang video, makikita ang dalawang babaeng nag-aaway habang sila ay pinapanood at nagre-record. Garo ko yan, pigbulang-bulang. Pigbulang-bulang ninda. Ika ngaya, laban ka ngaya dyan. Ay, laban ngaya ko dyan. Ika ngaya, laban ka hindi. Ay, laban po. Sige na ngaya. Tirarahan na ka mo. Iwan na ka mo. Rabnuta, nalasikan. Mga gurang na partner, ang trip ka ining tulong empleyada kan sa bahay ampunan duman sa ibang nasyon pag-iwalon magpurustahan partner pinagpupustahan ninda yan hindi man kaya ako City Gis kaya kita hindi kaya ako ako lang yan logro kung ano tadik may aram ang mga apunan kayo sa bulangan basta nagpupustahan itong tulong babae sa mga kuyang kung sisay ang manggagana duman sa mga gurang na pinag-iiwal-iwal ninda sa laog kan na buhay ampunan. Kaya kan maaraman ini kan mga pulis tulos sa sinakyada ang bahay ampunan di nakop ang tulong babae inarestar ninda. Dapat nga ni pwede yan Play makulgan. Dapat makulgan. Tamaan ninda tamay bayad Sinda ay kuha na lang ito sa luman ito ngayang gurang. Ilalaban ko man ng sa manok. Ano yan? Lawa. Ito yan. Lawa lang ba? Alam ko ka mo dyan, yung gurang na panlaban ko ng egde sa saro ko, sa pasyente ko. Garo sa lalawa. Laban ka ng egde, kiblita daw ngaya. Kiblito man ka sa gurang. Ikaw ba na, kiblita daw kung laban ka. Kiblita. Sige na, pahit na nga mo. Bibidyohan na. Magpupurustahan na sa tulo. Bibidyohan na. Talaga ngayang maurang kaya sa imong manok ay dahil talaga tinatamaan kan kamrang kaya nga sa kuyang manok. Kaya inarestar at tulong babae huli sa pag-abuso sa indang trabaho. Bueno, igual na lang po kita nin 10 minutos. Antes po mag-alauna mga tugang, alauna si Bobby Cole. Ay sabi sa kuya sabi sa kuya pagluwas ko kusod mo sinitar ako ni Bobby Cole. Kaya Bobby ko. Hindi okay man niya ako itong Lovers Park. Lovers Park. Kaya ako niyan, puno niyan, halatong po nindo. Antabayanan ang programa kan matikas asin mabut. Na si Bobby Cole sa programang Lovers Park. Bobby, kuya na yan. Nasayod ko na ang gusto mong mangyari. Alright. Maray na odo sa mga taga Kamaligan, Camarines Sur. Maray na odo po sa Indo Gabos dyan. Maring Dolly, maray na odo sa imo and sa Bilog. Bako birthday kay itong akin ni Mading Dolly. Oo, si Ching. Kasulba? Oo. Kaya lang si Ching akong kasuugma sa mga katrabaho niya. Ay, duman man ito para party Kaya lang yan may mensahe na akong pinaabot duman na
pwede nga mga Sabihan mo ako si Maring Dolly na alauna, makarakanta ako dyan sa videoke niya. Ayaw ha. Okay po ngayate. Di naghahalatang ko niya si Maning Duli. Ngunit parang sasabihan, pigsabihan pa lang. O siyempre, sa aga may obligasyon na naman ako. So igwa akong tuyo dyan sa may parte Kamaligan. Naghanap kita may kakaulayong kitang kuya. Tawo. Bueno, Mga may tuwang. day pa para ano ang sa imo pang mga nada dapat pirmi ka lang preparado diyan. Oh. Dapat pirmi kang gulping na preparado diyan. Ini man araw man kayo itong ulay-ulay sa Kansarong Aldaw na itong lalaki nagpakasal sa Sarabay sa apat na pinagtutubulan niyang babae. Pero sa first night, na-discover niya na anas pala nito lalaki. Anas mga bading. Isang 26 anyos na binatang Indonesian ang nakaranas ng sentimental at pinansyal na panlilinlang ng taon. Pagkalipas ng 12 buwan online na panliligaw, pinakasalan niya si Adinda, isang babae na palaging tinatakpan ang kanyang muka ng belo dahil ayon sa kanya sa debosyon at dahil sinasabi niyang siya ay ulila. Dusing sarong taon, dusing bulan partner. Sa laog ng dusing aldaw ng kasal, iniwasan niya ang pagiging malapit at ang kanyang mga bagong pamilya dahil naghinala, nagsaliksik, nag-reimbestigar ining Indonesian garo habo mong ipakiulay sa kuya ini mga kapipinsanan mo, mga tiyaon. Pero lagay ko sin pagkakataon partner na makaulay ang magurang ni Adinda at kinumpirma kaini na ang kanyang asawa ay sa katunayan ay isang 20 anyos na lalaki. Masaklap pa ka ni. At tirala mo lang kayo ni Kuya, ni Adinda. Ako yan, taratawbang ko lang kamoks ko ta. Diba, marisa na may biguti ako. Pagka inapot sa nga man nga ni ngayon sa imong bilo na yan. Ay di nga may devotion nga ako. Bawal nga sa relihiyon. Ang inamin ni Adinda sa kanyang asawa na ang pangunahing plano niya ay ubusin ang laman ng mga bank account ng kanyang walang kamalay-malay na asawa. Ito pala, may team na plano si Adinda. We withdraw, paglakuan na niyaan ko yan. Ang tiwala kay ni nga Indonesian, withdraw na ngayon withdraw na ngayon dyan sa bangko. Tao mo na sa kwenta, kay puan ko ngayon. Bagaman, nagilang-hilang nga itong pinsan ko, withdraw na ngayon dyan. Sagkod ng masirot. Pigu-uto niya. Sagkod lang maubos, pero problema na-discovery kan Indonesian na siya pala sa rong lalaki. Ay, maluya man nito. Dapat kayo itong prestet pa sana, pigumul na niya, pigparitong litong na niya, umaan niya kuta ng bilo, tapos sa doon nakasal na baya, tagaling maaraman niya, ito pala may lawit man. Problema, may mga tapos mga pa-interview sa media, dapat kaya primerong bagi, rat sa dahon na niya. Ito palito mo niya. Paano dahil niya na-discover? Dahil niya na-discover? Dahil nga niya, dosing araw bago niya na-discover. Isa lang dosing aldaw na yun pa niya ito bigugubon. Dahil baka pirmi siyang buyong. Perming ratbiols. Tapos walisan kayo ng Indonesia. Nangiturog na siya. Kuyan, garo kayo habok pa abos ko yung ipakiulay. Barabarkada man lang ining mga kakapipinsan, mga tiyoon, padihon. Ay, sa kata nakalusot siya, nakauli niya itong ama. Ngayon, sa totoo lang ituga ko na sa iyo, na ini ngayang aki ko na pinakasalan mo, ang totoo kayan, 26 anyos na lalaki yan, na nagsagin-sagin na babae. Ang plano kuyan, ubuson. Sige lang garong rason-rason kayan, pag-aabot siguro ka bagal nga matangang pagbangina, hindi nga sa aga na lang. Para tugaan siya. Otro aga naman, inabot niya ako.
Hindi nga pwede. Ay, sa tayo pa siya nakaka-withdraw. Ano na? Pag-apat ang aldaw ni. Makulong nga yung tula ko. Nagilbi. Kung ano-ano nga rason, nagtatatiming siya. Na Hasta nag-abot sa dosing aldaw. Nag-abot sa dosing aldaw. Na dahil pa lamang siya nababakita. Dahil pa lamang siya nalalanog. Kaya tamang duda na si Pugi. Ay, kaulayan ko na ito. Masumbong ako duman sa mga magurang kanina. Dahil nga ako pigpapaundrahan. Kaya lang, kaya itong kaya lang, pupulong-pulong na itong ama. Ay, tuga ko na nga sa ibo talaga ang tunay na magyari. Ayan po, ayan talaga nga ganga, manugang. Yan nga pinakasalan mo. Lalaki nga yan, 26 anyos. Kaya lumay. Saklap pa nagparagastos pagkatapos na iban sa las yung mga kalatog. Bueno, paabutan na maray na udto si Ma'am Ruth Cledera. Ma'am, thank you po sa pirmi paantabay. And kay Jen De La Torre dyan sa DepEd Camarines Sur. Banwaan kan Pili. Maray na hapon po sa inyo po sa mga taga Pili Camarines Sur. Taga-diped, Oo, maray na hapon. Uy, inabot na kita ng oras. Bueno mga tugang, salamat sa inyong pag-antabay. Saga, liwat, mag-ulay-ulay kita, mag-istorya kita kan mga makangising pangyayari hindi sa tirong kilaban. Si Boyet Paderes po, salamat. Sa mga nag-antabay sa Tuya and si Ma'am Mading Marilyn Mancera dyan sa Nolasco Mancera dyan sa Libis, Santo Tomas dyan sa Magaraw, Camarines Sur. May nahapon sa mga Dabar Cads ko dyan sa Magaraw. And kay Joanne Baldeo, maray na hapon man sa imo. Sir Eman Gonzales, maray na hapon po. Bueno, mapaaram na kita kan sa programa sa Lado Technical, nakaibahan ta si Pastor Serge Marmol, asin si Ariel Camarote. Ako po si Daryl Banya, salamat po kan sa inyong pag-antabay. Pangin hitsunod, kamuan matanda.